Ang masakit lang ho kasi dito sa mga abusadong online lending apps na to, hindi ho demand letter ang kanilang pinadadala. Pananakot letter ho ang pinadadala nila, 'di ba? Kasi wala naman ho nakalagay na detalye ng utang ninyo. May ayaw nga ho magpakilala kung anong online lending apps 'yan, 'di po ba? Sa paano niyo babayaran? 'Di ba? Tapos maglalagay ng ng contact number. Pagka tinawagan niyo, aabusuhin pa kayo. O di ho ba? Hindi ho dapat ganoon eh. Kasi ang masakit ho dito sa mga abusadong online lending apps na to, hindi ho sila naniningil. Nananakot po sila. May nagtanong sa akin, "Hey po sir, pwede po magtanong kung paano malalaman kung totoo ba ang natanggap na letter na pinadala sa bahay na galing sa isang law firm?" Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, napakagandang katanungan po nito. No? Marami yung nagpapadala ng almost same question. No? Kasi pinadadalan daw sila ng mga demand letter, hindi raw ho nila malaman kung totoo o hindi na galing sa law firm. Okay. Ito lang ho yan. Una ho is, ang demand letter naman ho kasi, no, pwede naman yan na hindi galing ng law firm. Okay. Pwede naman ho yan galing sa abogado lang ho nila. Meron silang sariling empleyado na abogado. Pwede naman ho yun. No? It doesn't necessarily mean na pagka-demand letter is galing po sa law firm. No? And pwede rin naman ho yan na gawa lang ho. Kumbaga, kung tao sa tao lang po ito ha, pwede naman ho yung nagpautang lang din po ang gumawa ng demand letter. Okay, pwede rin naman ho yun. Pero much better ho kasi talaga kung ang demand letter is kumbaga composed po or gawa ng isang lawyer. Kasi yan kumbaga mas kabisado nila at mas alam nila kung ano yung ilalagay dyan. Okay. Ngayon, doon sa katanungan po ninyo, no, unang-una po nyo i-check dun sa na-receive po ninyong demand letter is meron ho ba yung header? Yung header po is yan po yung most probably yung logo o pangalan po nung law firm or nung lending company na hiniraman po ninyo. Okay? Ngayon po, pangalawa is, dapat ho yan, nakalagay po kung kanino pinadala at detalye po nung pinagpadalan. For example, kayo, kailangan nakalagay po yung kompleto yung pangalan, yung address po ninyo. Kung may cellphone number kayo na inilagay nila, okay lang din po yun, or email address. Okay? Ngayon, pangatlo po is, dapat nakalagay din po yung detalye nung nagpadala ng demand letter. Ibig sabihin, pangalan po nung lending, kumpletong pangalan ho, company name, address po nila, at saka contact details. Ibig sabihin, contact details po, contact number, saka po email address. Okay? Ngayon po, ang pang-apat is yung pong body of letter. Okay? Pag sinabi yung body of letter, dandyan na po yung sasabihin yung halaga ng nautang po ninyo, kailan po ba yan na-disburse, no? Tapos, at magkano na po yung total na halagang babayaran po ninyo. Okay? Pwede rin ho ilagay sa body of letter na bibigyan kayo ng ilang araw. Let's say 7 days. Binibigyan namin kayo ng 7 days, no? Para mag-comply, no? Pwede naman din ho yun. Sa body of letter, pwede rin ho nakalagay na ano po yung po pwede nilang gawing susunod na hakbang, no? Or let's say ano yung magiging consequence pag hindi niyo siya di niyo na comply yung 7 days or yung number of days na nilagay po nila. Pero hindi ho hindi ho ito yung mga pangkaraniwan na nilalagay po ng OLA na tawag dito, yung ipakukulong kita, mga ganun. Hindi ho. Ano ho yan? Nasa tamang construction dapat yan na for example, failure to comply po dun sa 7 days na hinihingi is we might use this demand letter to file a civil case. Parang ganun po. Okay, pwede 'yon, kasi at least siya kumbaga yung pagkaka-construct niya is in a formal manner. Okay, hindi kasi yung mga online lending apps ang inilalagay diyan is pag hindi mo nabayaran ngayon kaagad. Kumbaga wala silang number of days na ibibigay. Kasi
Kaya nga ho nag-pass yun eh. Di ba? Kumbaga, gipit eh. So, pagka ikaw nagbigay ka ng abiso, hindi po pwedeng ngayon din. 'Di ba? Bigyan mo ng number of days. 'Di ba? Kasi pagka ngayon ka rin nagbigay ng abiso at ngayon mo rin hiningi, eh anong binigay mong laban dun sa tao? 'Di ba? Parang ginipit mo lang talaga, hinaras mo lang. Yun lang ang gusto mong mangyari. 'Di ba? So dapat pagka ikaw magbibigay ka ng abiso, at least may certain number of days. Eh pangkaraniwan ho yan 7 days. No, maaari yan 15 days, 30 days, depende ho doon sa lending company or doon sa law firm na magpapadala sa inyo ng demand letter. Okay, ganun po, no? Tsaka, no, lagi yung tatandaan, ang demand letter ho, hindi ho dapat inilalagay dyan kung ano yung mga batas. No, for example, yung kakasuhan kita ng estapa ayon sa ganitong RA, mga ganun, no? Tapos, yung BP20, mga ganun, no? Hindi ho dapat inilalagay yung mga yun. Kasi, ang pinakamaigsing pamamaraan po na ilalagay lang po nila doon, that yun nga kaya sinabi ko kanina, na binibigyan namin kayo ng certain number of days, and failure to do that, we might use this demand letter or this letter, to file a formal complaint. That's it. Simple lang na ganun, Okay. Tapos dun sa body of letter, pwede rin ho nilang lagay na for example po, meron silang mga payment options, pwede ho nilang ilagay yun doon. No, kasi ang kagandahan ho doon sa mga ganun ang ginagawa is at least hindi kayo confined lang doon sa matataranta ka kasi babayaran mo on a certain number of days eh. At least binigyan nila kayo ng options na pwede yung ganitong, let's say for example, restructure, pwede kayong mag-partial, pwede yung let's say payment holiday. Marami ho kasing mga payment options na pwede silang ilatag. Ngayon, kung ilalagay po nila, mas better. Pwede rin nilang ilagay yon. Pero, it is not required naman na ilagay. Pero kung gusto nilang ilagay, wala akong problema. Pwede nilang ilagay yon. Tapos, sa body of letter po, pwede rin ho nila kayong paalalahanan na, for example po, kung yung online lending apps po is, let's say, submitting entity ng CIC, pwede ho nilang ilagay. Kasi ho, at least informed kayo na pagka hindi kayo kapag bayad, is maaaring ma-submit yung inyong pangalan, sa CIC or sa NFIS. Okay? Pero dapat yung construction pa rin ng kanyang wordings is on a professional manner. Hindi yung kasi may mga message to mga abusadong online lending apps na to na hindi ka na utang sa ibang lending company. Tapos hindi ka na rin makakautang sa SSS, Pag-ibig dahil i-report ka namin sa CIC. Wow. Hindi ho ganoon, maaari 'yun i-construct ko nila, kagaya na sinabi ko kanina na maaari kayong ma-submit yung inyong pangalan sa CIC kung patuloy na hindi niyo babayaran. Yung mga ganun lang ho, simple lang, hindi ho pananakot ang dating. Okay? Ganun ho dapat ang pagko-construct ng demand letter. So after ho ng body of letter, yung maaaring ilagay doon yung pangalan pa ho nung nagpadala, tapos kailangan may pirma. Okay po? Yung demand letter po pwede ho yang ipadala, kasi traditionally ho ang demand letter pinadadala yan through snail mail, Kasi yan, dapat yan, tawag dito, merong return card. Kasi yun yung nagpapatunay, yung return card po ang magpapatunay na pinadala po at na-receive nyo yung demand letter. Para po in the event po, quote and quote to, kung sakasakaling magpa-file po sila ng kasong small claims, sa small claims court, yun po yung pagpapatunay na naipadala po sa inyo yung demand letter. Okay? Kasi po, bakit? Ganito ho yan, ayon po kasi sa ating batas, sa small claims court, kailangan ho muna kasi na nag-exhaust muna sila ng kanilang pamamaraan or way na kayo masingil bago kayo masampahan ng kasong small claim sa small claims court. Okay? So para ho mapatunayan na ginawa ho nila yon is kailangan ho may proof na pinadalan ho kayo ng demand letter.
Okay? Isa hong proof kasi is yung pagka ho snail mail ho kasi, no, o registered mail, meron ho yung return card. Ngayon, kung courier naman ho, pwede rin. Okay? Pag courier naman ho, certification ang ini-issue nila. Okay? Tapos, pwede rin naman po na yung kanilang maniningil, yung field collector po nila ang magpapadala sa inyo. Okay? So, pagka yung field collector po nila, dapat dalawang kopya yan. Isa sa inyo, tsaka isa po yung re-receivin po ninyo. Okay? Tapos, so, pwede rin naman ho through email. Okay? Kasi nga ho, meron na tayong e-commerce law. So, po pwede na ho, tinatanggap na ho sa korte yan. Okay? Ngayon, ang ano na lang is yung burden of proof na mapatunayan na na-receive nyo yung email. Okay? May mga ano naman ho, may mga programs naman ho na po pwedeng ilagay, no, or gamitin para malaman kung na-receive nyo or nabuksan po ninyo yung inyong yung pinadala sa inyong demand letter. Okay, meron na ho, po pwede na ho 'yon. So, marami na ho pamamaraan para ho mapadala yung demand letter po sa inyo. Okay, sana po maliwanag 'yon kasi kung ano ho yan, kung yung inyong lending or yung inyong OLA in this case so is legitimate, ganun ho ang po pwede nilang gawin. Okay, pero ang payo ko ho sa inyo, no, wag ho kayong matatakot dun sa mga demand letter. Bakit? Kasi ho, yung demand letter ho na ipinapadala sa inyo is binibigyan pa ho kayo ng chance. Okay? Kaya nga ho may number of days dapat dun eh. Na para mabayaran nyo po yung inyong nahiram dun sa OLA, lending, financing, or sa bangko. Okay? Huwag ho kayong matatakot dun kasi yung iba ho takot na takot pagka sinabihan padadalang kita ng demand letter eh. Huwag ho kayong matakot. No? Mas mainam nga ho yun, pinadalan kayo ng demand letter. At least, nandun ho yung detalye. Kasi ho, ang mabigat ho dun sa ibang mga di pala iba, karamihan ng mga abusadong online lending apps, no? Hindi ho totoong demand letter na pinadadala sa inyo, pananakot na letter yun eh. Kasi yung ang totoong demand letter po, nakalagay po yung detalye ng hiniram ninyo. So malalaman nyo po ngayon, kailan ba yan na-disburse? Magkano ba yung nahiram ninyo? Magkano na ba yung utang ninyo? Gaano katagal ba yung ibinibigay sa inyo na araw para mabayaran nyo po yung nahiram ninyo? At saka nakalagay puro yung contact details po na po pwede nyo tawagan. Para ho, at least makapag-negotiate kayo. Di po ba? Kasi ang demand letter po is one way para makapag-negotiate kayo eh. Di po ba? So wag ho kayo matatakad doon sa demand letter. Lagi niyo tatandaan yan. Ang demand letter ho is a tool. Tool po yan no, para kumbaga mabigyan ng pagkakataon yung nakahiram para makabayad. So wag niyo siyang katakutan. Ang masakit lang ho kasi dito sa mga abusadong online lending apps na to, hindi ho demand letter ang kanilang pinadadala. Pananakot letter ho ang pinadadala nila. Di ba? Kasi wala naman ho nakalagay na detalye ng utang ninyo. May ayaw nga ho magpakilala kung anong online lending apps yan. Di po ba? Sa paano nyo babayaran? Di ba? Tapos maglalagay ng ng contact number. Pagka tinawagan nyo, aabusuhin pa kayo. O di ho ba? Hindi ho dapat ganun eh. Kasi ang masakit ho dito sa mga abusadong online lending apps na to, hindi ho sila naniningil. Nananakot po sila. No, kaya ho ako, hindi ko masisi yung ibang mga kliyente po nitong mga abusadong online lending apps na to, hindi talaga nagbabayad dahil nga naaabuso sila. Di po ba? O so mabalik ho tayo dun sa inyo. Ngayon, pagka ho na dun sa sinabi ko is nakita nyo naman na tama naman siya, o most probably po, legitimate na demand letter yon na galing po sa law firm. Ngayon, kung may number naman po doon, tawagan po ninyo. No, isa rin po kasing way yon para malaman nyo kung legitimate yung pinadala sa inyo na na demand letter kasi maglalagay ho ng contact details yan eh. So tawagan nyo po. Okay? O di kaya, isa pang way is i-research nyo po no, through Google kung existing yan law firm na yan. Okay? Ngayon, pag na-search nyo po siya sa Google, for example, Boss Rai Law Firm. Okay? May number doon. 0915-123. Okay? Di kaya 02-123-45678. So tawagan niyo ho yung number na yun nasa website o yung nasa Google Yun ho ang tawagan po ninyo at alamin niyo kung nagpadala sila ng demand letter sa inyo. Okay, sabihin niyo yung pangalan ninyo kasi makukonfirm naman ho nila yun eh.
Di po ba? Isa ho kasing way yan. So, una ho, yung ginawa natin, chinek natin kung ano ho yung nilalaman ng demand letter. Pangalawa ho, tawagan nyo yung contact, yung nilagay nilang contact details dun sa demand letter. Pangatlo, i-search nyo po sa web. Pagka na-search nyo po sa web at meron silang website, better. Okay? Kasi nandun po yung contact details po nila at even yung address nila. Okay? So, tawagan nyo yung number na nandun sa web. Okay? O sa website nila. Okay? Pang-apat, dumulog ho kayo sa abogado. Yun po ang pinaka-best way. No? Kasi ho, ang mga abogado ho, yan, sila ho nakakaalam yan. Okay? Sila ho kasi, kumbaga, kahit pa paano, may mga connections yung mga yan. No, may mga asosasyon kasi sila, may mga groups na mga sinasalihan yung mga yan. So, most probably, baka kakilala nila isa't isa. Okay? So, isa ho yun. So, yung apat na pamamaraan po na yun, no, ang po pwede nyong gawin para ma-check nyo po kung legitimate yung demand letter na galing dun sa law firm. Okay po? Pero, kung ako sa inyo, huwag nyo na hong paabutin doon. Kung nakapag-ipon naman na ho kayo, no, kagaya ng lagi ko sinasabi, pag-ipunan po ninyo, tsaka nyo po siya bayaran. Okay? Kasi wala naman ho tayong magagawa doon dahil nahiram naman ho natin. Diba? Pagka nakahiram ho natin, okay, nagamit naman ho natin siya, di po ba? So, kailangan ho natin bayaran. No, kumbaga yan, obligasyon ho natin bayaran, no? Kaya lang ang masakit nga lang ho dito sa sa mga abusadong online lending apps na to dahil nga ho sa panghaharas, sa pananakot, no, na ginagawa ho nila, yung iba ho talaga nating mga kababayan, tinatamad ng magbayad sa kanila. Hindi ko naman ho sila masisi kasi nga ho, hindi naman ho ganun talagang paniningin. Diba? Kung uunahin mo talaga ang pananakot, diba, panghaharas, kalimitan ho talaga, tatabangan. Di po ba? Pero ako nga ho, dahil sinasabi ko sa inyo, it's unethical on my part, no? Nasabihin wag niyong bayaran kasi ho, maniningil ho ako. Wala ho akong ibang sasabihin sa inyo at wala hong lalabas sa bibig ko kundi mag-ipon po kayo at bayaran po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.